Sa buhay, kailangan mo ng karamay. Kausap, magpapayo sa'yo tuwing gulong-gulo ang isip mo at mundo. Yung pwede mong sandalan, yung pwedeng magbigay ng lilong habang malakas pa ang Ay, ulan. pumatok na. Andito na siya. Oo, andito na. Tawag ka lang. Tumawag ka na sa nag-iisang tito sa balat ng popo. Si Tito, Tito, si Tito Pabs. Alright, so it's time for us to read the first feature story for tonight po. And the story goes like this. Good evening, Tito Pabs. Please hide my identity. But for the sake of this story, pakitago po ako sa pangalang Denise. Gusto ako pero am I being valued? I have a very complicated situation with this guy and I know it's because of me. Nag-date na kami for 3 months. We met through a common friend. I know that he likes me at ganun din ako sa kanya. And when I say he likes me, meaning he made me feel warm. When you know people who enjoy your company. Invited ako sa gatherings nila and lagi akong included sa conversations. But I've been wondering lately, does being liked necessarily mean you are valued? I know umiiral na naman ang pagka-psychology graduate ko while asking these questions. Gusto ko lang maging cautious, Tito Pabs. Yung kayang feelings niya sa akin is just a surface level appreciation, devoid of deeper significance. Kasi I've had those before. Yung gusto ko lang or gusto lang ako, hanggang dun lang. Liked by many, valued by selected few. Kaya once I noticed the same pattern sa mga new relationships ko, iiwas na ako agad. I don't want to give up this relationship yet. Pero ang hirap kasi i-distinguish kung I am genuinely valued or just valued for what I can offer. Thank you so much, Tito Pabs. So yan po yung istorya ni Denise. And before po ako magbigay ng aking reaction or perhaps advice regarding the questions presented at hand, syempre unahin muna natin kung anong masasabi ni Kuya Oxy po. Oo, ayan, magandang gabi. If you're listening din, Denise, sabi mo do sa last part na hindi mo pa gusto mo nang i-end yung relationship. Parang medyo I was a little bit confused kasi dun sa story or dun sa question mo. Nasabi mo ay parang parang meron kayong mutual understanding pero hindi na state dun sa story, dun sa question mo na kung kayo na ba or what not. Based on my understanding, hindi pa kayo. Parang you're just friends na with the same feelings or yun nga, yung mutual understanding, gusto mo siya at gusto ka din niya. Not necessarily na gusto ay mahal na. Parang you like each other, ganon. So parang nasasanay ka sa ganong scenario, masaya ka sa company ni Guy, pero parang hindi mo pa nga sure kung ano ba talaga yung tunay na nararamdaman niya sa'yo. Sa tingin ko, there's nothing wrong to ask naman.
Para magkaroon ka ng assurance kung ano ba talaga yung ano, para 'di ba, mag-level up yung ano nyo, yung relationship nyo. Kasi parang nasa mutual understanding pa lang kayo eh. So ask him. I'm sure naman being in a mutual understanding na situation eh parang may guts na din naman kayo na magtanong ng, 'di ba? Heart to heart talk, something like that. So better yet, tanungin mo siya. Hindi naman masama na yung babae ang mag-first move na ngayon, 'di ba? Kasi aalagaan mo yung ano eh, parang isi-secure mo yung feelings mo eh. Ayaw mo masaktan. So magtanong ka para as early as possible malaman mo kung ano ba talaga yung tunay na nararamdaman niya sa iyo or kung ano yung plano niya, kung gusto ba niyang level up yung kung anong meron kayo ngayon. Correct. Oo. So yun lang naman. Hindi naman masyadong complicated yung ano mo, yung letter mo, yung story mo. Parang nagtatanong ka kung ano ba yung dapat mong gawin. So yung ano ko 'di ba? Pag may gusto kang malaman, magtanong ka. 'Di ba? Huwag mahihiyang magtanong. Oo. Para 'di ba? As early as now, malaman mo kung friends lang talaga yung yung may offer niya sa iyo. Gusto ka niya bilang friends, then so be it. Tanggapin mo ng maluwag sa'yo. At least, hindi pa ganun kalalim yung feeling mo sa kanya. Hindi ka pa masasaktan yan. Unless na talagang na-fall ka na sa kanya, masakit na yon. Pero as early as na, wag mo munang i-control mo muna yung sarili mo. Mag-ano ka muna, matawag dito, mag-isip-isip ka muna or pakiramdaman mo yung situation nyo. Pero mas maganda talaga, ang best talaga na dapat mong gawin ay tanungin mo siya. Para once and for all, alam nyo kung anong patutunguhan nyo. So yun lang naman yung yung nakikita ko dyan sa letter mo. All right. Yes, thank you. Yes, go ahead. Ayun if you need answer, magtanong ka. Yun lang naman yun eh. Oo. Oh. 'Di ba? Yun nga eh. I don't know what's with us na parang takot na takot tayong magtanong whenever we want to know or learn something crucial. Hindi ko alam kung anong stigma yung meron. Normal kasi sa ating mga tao na we are takot tayo sa rejections. But perhaps most of us. Oo. Yeah. Even I, takot ako ma-reject. Ayan. Pero that is something na kailangan nating mapaglabanan yung takot niya sa rejection. Kasi yung rejection kasi yun yung parang pag nagkamali tayo, matututo tayo. Yung rejection parang ma-enhance natin yung self natin pag na-reject tayo eh. Ano bang meron? Ano bang wala ako? Ba't ako na-reject? And then maayos mo yung sarili mo and you can actually make the best version of yourself. Mm-hmm. Dahil just sa rejection na yan. Mm-hmm. Oo, ayun. That is right, Actually, yun yung point na susunod ko i-raise, We have this innate fear of failure kasi. And this is something na nakakatakot po ito, mga kaibigan, mga pamangkin. Nakakatakot na ilaki o itanda natin yung sobra tayo natatakot sa failure, because the only way that we will learn, remember this, that we do not learn from victories. Oo, wala po tayong nagigain na pag-grow pagka lagi tayong panalo. Always think about it. Natututo lang tayo whenever we do something wrong. Dahil yung mga bagay na anong Tagalog ng failure, Kuya Oxy? Failure, Tagalog niya? Kabiguan. Yung mga kabiguan. Oo. Yung mga kabiguan po natin, yun yung magdadrive sa atin to do better the next time that we encounter the same situation. So relating that being said, i-relate po natin dito sa tanong at saka storya ni Denise, Number one na napansin ko dito is
meron akong ang fear ko dito is yung we assumed na may relasyon without it being official or labeled. Ngayon po, hindi to kasalanan ni Denise, ha? Dito po sa sitwasyon na to, minsan kasalanan to ng guy. Kasi po, ito, yung mga lalaki nandito, ha, remember this. Yung mga lalaki talaga, oo. Parang araw-araw natin binabanggit to eh. Pagka meron po kayong babaeng gusto, and I believe that merong something na gusto si guy, hindi lang stated pa or hindi lang official pa. Kasi walang lalaki na mag-aaksaya ng oras para sa isang babae. Walang lalaki na magkukwento. Yes, for nothing, no? Walang lalaki na magkukwento about kay Denise sa pamilya niya o sa mga kaibigan niya kasi kasama doon siya sa conversation, kasama sa mga gathering. Oo, walang lalaki na maggagawa niyan para sa isang babae kung wala siyang pakay. Now, the problem is, yung pakay, it could be two things. Number one, talagang gusto niya, clean yung intention, or pangalawa, baka gusto niya lang yung, alam mo yun, yung mga bagay-bagay, 'di ba? Yes. Oo. Baka gusto niya lang si Denise for, sabi nga ni Denise, what she can offer. Oo. Ayan. So guys, ito please let's normalize sa mga lalaki. Since tayo naman madalas na talagang lumalapit at nangliligaw, nagpo-first move, if you think na yung babae na gusto nyong kaklosin or gusto nyong makilala, kung tingin nyo gusto nyo siyang ligawan at gusto nyo na siyang perhaps maging girlfriend, state it at the at the earliest time possible. Opo, may dalawang benefits ito na naman, Number one, from saying anong pakay mo dun sa babae sa early days pa lang ng pagiging magkaibigan nyo pa lang, makikita mo na kung kung tanggap ka ni girl. Oo, sa reaction niya at saka sa kung may pagbabago sa mga susunod na araw. Ayan, pag lalo kayo naging close, then perhaps meron din siya, nakikita niya rin yung sarili niya na may future kayo possibly, so alam mo na, meron ka ng pag-asa ka agad, 'di ba? Tapos number 2 po, maiiwasan natin yung mga tawag dito, mga complicated na sitwasyon, 'di ba? Kasi nga inilapag mo na agad yung intention mo, 'di ba? Don't be a creep na 'di ba, na parang aali-aligid ka without telling your intention. Hindi si Crip na utol namin sa Rocket Host na. Mabait yun. Ayan. Si Sister. Si Sisterette. Ayan. So it does not hurt to tell someone your intention. For as long as especially if alam mo yung intention mo is pure and innocent. Sabi nga nila, ma-appreciate pa nga yan ng ibang ng babae. Maraming babae nakaka-appreciate yan. And please, pag sinabi niyo yan, do the best you can na hindi kayo magsasabi sa cellphone, sa PM text or whatnot. Sabihin niyo harapan. Oo. Another benefit, makikita niyo yung itsura. Pag nag-blush yan, patay na yan. Boom, 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 you're mine. Ganun. Di ba? Kasi problema, paano pag hindi haratang nag-blush? Kasi the joke lang. Kapal ng foundation, di ba? Foundation day ito. Ayan, biro lang po. Ngayon, so sa mga girls naman po, never assume, kahit andyan na, binibigyan kayo ng kung ano-ano, protect yourself. Alamin yung mabuti muna kung ano ang talagang pakay ng guy hanggat hindi po nagiging official ang relasyon. Wag niyong i-assume na, gusto niya ako, mahal niya na ako. No! By doing that, you are putting yourself dun sa parang vulnerable ka. Kasi let's say, for example, inassume mo na, mahal niya na ako, and then, isang araw, ginost ka niya, patay ka. Diba? Sinong talo? Ikaw. Right? So, wag mo rin masyadong ibigay muna lahat-lahat hanggat hindi pa yan official. Right? Tapos,
And then ang isang worry ko rito, Kuya Oxy, sabi niya rito, kaya once I noticed that the same pattern sa mga new relationships ko, iiwas ako agad. Ibig sabihin this has been happening for X number of times before. 'Di ba? Ang hirap naman po niyan. Mga girls, yung mga kababaihan, protektahan niyo yung sarili niyo. Nai-advise ko to dati sa isang letter sender din. Taasan niyo ng konti yung bakod. Oo, taasan nyo ng konti yung bakod, tapos sabay higpit din sa belt. Oo. Tapos, tapos make sure na, basta alam nyo yung ibig ko sabihin. Higpitan nyo yung sintron, para hindi madaling ibaba. Ganun. Make sure that the guy na kinakagustuhan nyo at nagpaparamdam sa inyo ng kung ano-anong feelings, kayang mag-commit, kaya kayong panindigan, or kayang ituloy kung ano man yung ipinapakita niya. Opo. Tandaan nyo minsan, the more nakiligin ka, the more na medyo too good to be true. Too good to be true ang dating. Too good to be. Yes. Oo. 'Di ba? Kaya yon. At tapos ingat kayo sa mga yung mga lalaki na puro kagandahang loob ang nakikita, tapos hindi siya nagsasabi kung ano mga flaws niya. Mag-ingat kayo doon. Right? Madalas yan yung mga lalaki na ang gusto lang alam nyo na. Right? Oo. Pero pag ang guy is sinabi niya sa iyo, nagsabi ng intention, tapos sinasabi niya, ganito, ito yung mga bad traits ko, ganyan. Ayun. Mas maniniwala pa ako. Yung alam mo yung to the point, ang halos gusto niya siraan yung sarili niya sa inyo. Ganon. Doon kayo ma-impress. Because he does not fear na ma-reject siya by telling you kung anong klase siyang tao. That means lang na gusto lang niyang ipakilala yung sarili niya for what he really is, 'di ba? Tapos sabi ni Denise dito, I don't want to give up this relationship yet. Wala pang relationship to begin with. Wala pang relasyon, Denise. Meron kayong friendship pa lang to. Courtship level pa lang to. Wala pang official. Right? Hindi pa nga, parang hindi nabanggit na nililigawan siya eh. Parang they are just same lang yung feelings nila pero walang nabanggit na nililigawan siya. Yes. Wala pang parang hindi pa nagkaaminan ng feelings. 'Di ba? Tapos hirap daw i-distinguish kung I am genuinely valued for what I am or for what I can offer, sabi. Yun lang po ang gamot dito, tanong lang. Sabi na ni Kuya Oxy kanina, tanong lang. All you need to do is ask. Opo. Nasabi rin ni Kuya Oxy, hindi nakakabawas ng pagkababae or ng kung ano man yung pinaprotektahan nyo sa sarili nyo, yung pagtatanong kung ano ba talaga kayo doon sa tao. In the first place naman, let's say for example, isang buwan or 2 buwan na kayo magkausap, nagkaka-date kayo, nagkakausap kayo sa PM, 'di ba? Baka nga yung life yung mga buod ng life story niyo nasabi niyo sa isa, 'di ba? Ano lang naman ba yung tanungin mo? George, ano ba to? Ano bang pakay mo sa akin? Diba? Or kahit pabiro lang na tanong, madali lang yun. Yung pabirong tanong. Diba? Ano ba ginagawa natin? Diba? Ganun. Alam mo, munta nga. Diba? Bakit ka Ba't sweet? Ganun. Diba? Ganun. If hindi nyo kayang seryoso. Or the power of suggestion. Diba? Power of suggestion yan po. Yung dadaanin mo sa parang parang sa power of suggestion, parang gusto ko ng ganito kasi. Alam mo yun, hindi mo siya i-direct, pero may pasaring. Doon, may diba? Pasaring. Doon ang punta noon. Tsaka, wag tayo matakot na magtanong ng sa mga ganitong bagay. In the first place, hindi naman yan, ikakabuti nyo yan. Ha? Para mas maaga pa, malaman mo na. Ang pinakamasakit kasi nito halimbawa, tinigilan, bigla na lang nawala ng gana si Guy. Dahil hindi naman pala girlfriend, jowa ang intention niya. Gusto lang niya wala lang, trip lang niya magpakilig, ganun, magpaasa, magpa-fall, di ba? Pa-fall, Di ba ang sakit? Ang pinakamasakit na part doon, nasaktan ka na hindi naging kayo. Hindi naging kayo, pero nag-iiyak ka. Mag-move on ka na hindi naging kayo. Mag-move on ka sa relasyon na hindi naging official.
Munta nga, di ba? Oh, yun. So, Denise ha, tanong, yun ang number 1 na gagawin mo. Tanong, itanong. Huwag mahihiyang magtanong, di ba? Kung meron bang Yes. tayo. Oh. Yun. So, yes po. Mga kaibigan at mga pamangkin na nandito po tonight, please do not forget to follow us. Kaliwat kanan po ang pag-follow. And if you want to have your own stories featured, ang gagawin nyo lamang po ay isend yan sa aking email. That is kwentongtito@yahoo.com. Again, that's kwentongtito, Tagalog yan, ano? As you pronounce, kwentongtito@yahoo.com para po ma-feature ang inyong life story. It could be life story or love story, kung ano man po yan, for as long as tingin nyo kakapulutan niya ng aral at inspirasyon, abay send na yan dun sa ating Yes. email address. Yan. Once again, it's kwentongtito@yahoo.com.